Iyon! Oras mo natin sa buong Pilipinas. Meron tayong tatlong minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa ating programang Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Malapiesta filing of a certificate of candidacy para sa 2025 midterm elections. Nako, umarangkada na. Ronda Pilipinas. Senatorial lineup ng administrasyon na nanatiling team to beat ayon sa isang political analyst. Ronda Pilipinas. DSWD at NDRRMC naka-red alert pa rin o naka-red alert status pa rin sa gitna ng pananalasan ng bagyong Julian sa Hilagang Luzon. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat, death toll sa malawakang pagbaha sa Nepal umakyat na sa halos, grabe ito, 200. Ronda Pilipinas. Balita naman sa larangan ng palakasan, mga kupunang sasabak sa second round ng 2024 NBL President's Cup. Alamin! Ronda Pilipinas. At sa showbiz, Coco Martin, pinasok na rin ang pagtitiktok. Ronda Pilipinas. At babaya sa ating NBI, naku, bawal ito. Ayaw na suportahan ng magulang mo ang iyong pag-aaral dahil hindi ka na daw menor de edad. Naku, mamaya alamin natin sa NBI, naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. At pagiging clingy. O yan sa may mga karelasyon ha. Pagiging clingy. Hindi nga ba healthy sa isang relationship? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha! Parang relax lang tayo ha. Ano nangyari dun sa... Okay, alam nyo ba kung ilan ang tatakbuhan ng mga pinagpipitaganan at mga nire-respeto at ginagalang natin ng mga politiko, yung mga posisyon? A total of ilan? 18,280 vacant posts. 18,000. Ilan ang senador? Automatic to. Ilan? 12. Very good. Party list representatives, ilan? Para nasa... 63. O yun, 63. Oo. Members of House of Representatives, mga kong. Ayan. 254. Hiwalay pa yung sa party list, ha? Correct. Governor, hindi, kasama na. Kasama na yan? House of Representatives. Okay. Kasama na. Kasama na, okay. Governor, 82. Yun. Darrell. Vice Governor. 82 din. Of course. Obviously. Members ng Sangguniang Panlalawigan, 800. Ay, madami-dami. Ano naman ha? City Mayor, ilan ang City Mayor sa buong Pilipinas? 149. Ayun. Ha? Yung Vice Mayor, alam ko na kung ilan.
149. Yeah, mali. Ilan? 148.5. Hindi, May 149. natin tao. Members ng Sangguniang Panlunsod, 1,690. Ayun. Ha? Ito naman, kanina City Mayor, ito naman Municipal Mayor, 1,493. Alam ko na yung Vice Mayor. O, ilan? 1,492.75. Ayun, very good. Sangguniang Bayan, ilan ang miyembro niyan? 11,948. Mas marami sila. Yes, hindi pa Oo. natin pinag-uusapan dyan yung BARM. BARM, members ng Parliament, 25. At saka BARM, Party Representatives, 40. Ha? For a total of, tama ba to? 18,000? Ha? Halos. Parang hindi 18 milyon nakita ko sa ibinalita ko kanina sa home. Ganun ba? Parang hindi. Wait, i-double check. Dali. October, yan. 18,280 nakalagay dito sa research. Tama. 18 to 80 nga. 18 to 80. Yes. Municipal councilor mo pala, 11,000. Saka tama, 11,000 na. Sila Yan po ang mga gustong magsilbi sa bayan. Yan ang mga tatakbo ngayon. Kaya dapat yung mga kababayan po natin ay nag-aaral na sa ngayon at pag-aralan na Yan. yung mga kababayan natin o mga kabaryo, ano ba tawag doon, kasyudad, kabarangay, Ayan, natatakbo ngayong eleksyon. Pag-aralan na ninyo kung sila'y deserving dyan sa posisyon na kumbaga ngayon lang panahon na to lumalakas ang mga mamamayan, no? Ayun na nga. Itong panahon na to. Oo, di ba? Yung iba nga dyan magbebenta ng boto. Ay, nako po! May NBA kayo niyan. Oo nga. Naku, bawal ito. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Ronda Pilipinas. Yon. Ay, ganda. Okay. Live na tayo sa DWIC 882 Metro Mega Manila. At live na rin tayo sa DWIC News FM Regional Stations at Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo kanina mga TV, Aliw Channel 23. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Nagsimula na ang filing ng Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections. Kabilang sa mga buenamanong nag-file ng COC bilang senatorial candidate sa ilalim ng Aksyon Demokratiko si Agri Party List Representative Wilbert Lee at isang electrician carpenter na kinilalang si Alexander Encarnacion din ang naghain ng COC sa pagkasenador upang tuldukan umano ang krimen, illegal drugs, korupsyon at katiwalian sa bansa sa pamamagitan ng kanyang Laser Co Super Fortress Law. Ronda Pilipinas. At para sa kabuuang detalye, may report pala. Narito ang report ni Patrol 38 Gen. Patrolya Gen, go! Naghain na ng Certificate of Candidacy si Agri Party List Representative Wilbert Lee para sa pagkasenador sa darating na eleksyon. Inihayag ng mambabatas na panahon na para magkaroon ng magandang serbisyo para sa mga Pilipino. Panahon na para mapababa ang presyo ng mga bilihin at mapataas ang kita ng mga manggagawa. Si Representative Lee mismo ang kauna-unahang nag-file ng COC ngayong unang araw ng paghahain. Dahil dito, pinasalamatan ng mambabatas ang kanyang mga taga-suporta dahil sa maagang pagpunta ng mga ito mismo rito sa Manila Hotel. Gayunman, sa oras na manalo si Representative Lee, tiniyak nito na mas darami pa ang mga benepisyong matatanggap ng mga Pilipino. Pakinggan po natin ang pahayag ni Representative Lee. Yung sinimulan po natin sa Kongreso, gusto po natin ituloy sa Senado. Alam natin, mas marami tayong magagawa doon. At yung po yung nagtulak sa atin, yung pong layunin natin, murang pagkain para sa bawat pamilyang Pilipino, tiyak na trabaho, pagkakaroon ng tiyak na trabaho at sapat na kita para sa bawat isa. At higit sa lahat, gusto po nating mawala ang takot at pangamba sa pagkakasakit ng bawat isa. Dahil ito po ang naglulugmok sa kahirapan ng bawat Pilipino
yung kung takot sa pagkakasakit, walang pambayad sa ospital, walang pambili ng gamot. Ako, si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat para sa impilang may todong lakas DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuling balita, pinakahuling pangyayari sa filing ng Certificate of Candidacy. Iboto ang tama. Itama ang boto. DWIZ Election Update. Siya pala yung Manoy. Siya pala, si Wilbert pala yung Manoy. Tinatanong ko kasi nung parang isang araw, sino ba yung sinasabi nilang Manoy? Ay, yun pala si Wilbert Lee. Si Wilbert Lee. Walang Manoy. Manoy! Manoy. Oy, baka kayo medyo na-entertain ha? Dahil dito sa mga pag-file ng mga Certificate of Candidacies ha? Baka hindi ho ninyo alam nandito pa rin ang bagyong si Julian ha? Iyon na nga. Oo, alamin na ho natin ang pinakauling balita mula kay Daryl Justin. Okay, ito na. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Naaawa ako dun sa Batanes, no? Ayun na nga. Kawawa naman. Oo. Sobrang binayo. Nag-signal number 4 nga kahapon. Alam nyo, nung maliliit kami, nung malita ko nun, pagka pumasok na October, wala ng bagyo eh. Ito mga climate change na ito, no? Ito na yung bagong normal pagdating sa klima. Dati-dati, wala namang bagyo yan. Sige, alamin Okay. na po natin ang pinakalatest sa weather report mula kay Daryl Justin. Go! Baka mamaya natutuwa yung mga tao, lalo na sa norte, bagamat unang araw ng certificate ng filing na Certificate of Candidacy, isa na pong ganap na, mapapahakay na malakas dito, Super Typhoon! Ha? Super bagyo na po itong si Julian. Kanina alas 5 ng umaga, huli itong namataan sa layong 205 kilometro sa may kanluran ng Itbayat, Batanes. May taglay itong lakas ng hangin na aabot sa 185 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 230 kilometro kada oras. Kaya maintindihan mo ba talaga signal number 4 yung mga itinaas kahapon. Sa ngayon, si Super Bagyong Julian ay kumikilos, ito pa nga, kumikilos ng mabagal sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran. Wala pa itong halos balak lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon, kasalukuyang nakataas ang storm signal number 2 sa mga sumusunod po na lugar. Unahin na natin ang Batanes, Babuyan Islands, ang hilagang bahagi ng Ilocos Norte. Kasama na po sa signal number 2 ang northwest portion ng mainland Cagayan. Habang nakataas pa rin ang storm signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. The rest of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, hilagang bahagi po ng Aurora at ang northern portion ng Nueva Ecija. Kapansin-pansin, bago tayo pumunta sa forecast track, bakit hanggang signal number 2 na lang, Daryl, ang nakataas sa mga lugar ngayong na super typhoon na itong si Julian? Base sa latest forecast track na inilabas sa Pag-asa, inaasahang liliko si Super Bagyong Julian patungo sa karagatan ng Timog Kanluran ng Taiwan. Ina-expect natin na over this afternoon, ito ay lalabas ng boundary natin. Bahagyang lalabas lang ito sa may northwest portion ng Philippine Area of Responsibility. Pero pagsapit bukas ng madaling araw o bukas ng umaga, papasok ulit ito, kukurba ito, papasok sa PAR at ang tatamaan ay ang southwest portion ng Taiwan. Dahil matataas din ang mga bundok sa Taiwan, inaasahan natin na bahagyang hihina itong si Julian at magiging isang typhoon na lang hanggang makalabas sa eastern portions ng Taiwan. Inaasahan pa rin natin na maaring Huwebes ng umaga o Huwebes ng tanghali posibleng lalabas na ito sa ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, makakaranas pa rin ang malaking bahagi ng northern Luzon ng stormy weather conditions, malalakas, intense to torrential rainfall, habang ang trough naman ni Super Typhoon Julian o yung outer rain bands ang makakaapekto sa nalalabing bahagi po ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila. Alam ko maraming ngayon na parang nagpe-piesta-piesta dyan sa may tent, sa may Manila Hotel dahil nga may filing. Pero kung wala kayong dalang payong, uwi na kayo. Mahirap na. Baka mamaya kayo mabasa, magkasakit pa kayo. Pinauwi, no? Kasi, hindi kayo punta kayo sa pinakamalapit na bilihan ng payong. Pero hindi pa naman natin inaasahan na maraming dadagsa. Kasi yung mga big time, ayan, maghihintay pa yan ng meron ilang bukas araw. Yung mga malalaki bukas din. Oo, Meron akong schedule din hawak-hawak.
Yung mga malaki, meron bukas eh. Ayun, yun ang aabangan natin. Meron din, the day after. Oo. Tapos may ilan dyan na habol pa sa huling araw mismo Of course. ng filing. Of course. Ayun. Sa nalalamig bahagi naman ng bansa, asahan ng fair weather conditions. Ibig sabihin sa Visayas at Mindanao po yan. Pero may chance pa rin ng mga pag-ulan, dulot naman ng localized thunderstorms. Sumikat ang araw alas 5:46 ng umaga. Mas mahaba na ang oras ng gabi ngayon ng 1 minuto. Lulubog yan mamayang alas 5:45 ng hapon. At sana gumana na tong susunod na slide. Dahil kahapon hindi gumana. Ngayon naman, meron na lang 85 days to go before Christmas. Ay, galing. Comelec kasi nga, unang araw ng certificate filing ng ating mga kandidato. At tandaan, gaya na sinasabi namin dito, ilo-launch na rin officially sa ilang araw na lang, iboto ang tama, itama ang boto. Yeah. Kaya yung mga nuisance candidates, yun ang inaabangan nilang Sa item. totoo lang, ito nga kanina balita ni yung may laser. Ayun na nga. Asan yung laser? Sabi ko, parang may nagbabalak magbaril-baril ng laser gun dyan. Laser ko, Super Fortress Law. Kaya nga tayo, di ba kay Manoy yan? Hindi ba kay Manoy yan? Laser oo ko. nga. O, kay Manoy Oo yan. nga, kay Manoy nga, Kay Manoy yan. Ayan, no? Yung palang tinatanong ko, sino ba yung Manoy? Si Manoy pala Si Wilbert Lee. paano yan? Party list, di ba? Agree. Ngayon, tapos marami pa tayong abangan na mga magpa-file sa mga susunod na araw. Yan muna ang aking latest weather report, whether you like it or not. Ang susunod po na weather bulletin ng Pag-asa para sa Super Typhoon Hulyan ay mamayang alas 11 at ibabalita natin mamayan sa Balitang Bayan kasama si Drew Nasino alas 12 po ng tanghali. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, nagdilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Tuloy mga balita, naniniwala ang isang political analyst na magiging isa sa mga pinaka-highly contested ang 2025 midterm elections. Ha? Bakit naman? Kaugnay nito, binigyan din ni Professor Froilan Calilong sa DWIZ na malakas ang ginawang senatorial lineup ng administrasyon. Posible rin na niyang karamihan sa mga ito ay maihalal bilang senador sa susunod na eleksyon. Malakas po talaga itong binuo na senatorial slate halimbawa ng ating administration. This is a very formidable lineup. Hindi lang dahil sa suportado sila ng administration, pero I believe individually they can really launch a good, massive national campaign because they have the resources. Many of them are also popular. Meron na rin silang mga track record. Many of them are actually comebacking senators. So I think they could really somewhat make it talaga doon sa majority if ever. So sabi ko nga, fearless forecast ko rito, most likely 10 out of 12 they will be able to get it. 10 out of 12. Sino yung 2 na hindi mananalo? yun ang tinanong, no? Sa kabila nito, umaasa naman si Professor Calilong na bukod sa senatorial slate ng administrasyong administrasyon ay makakapasok mula sa ibang partido. Not so sure though with Senator Bato de la Rosa dahil may mga kinasangkutan siyang mga controversials of late, and I think the popularity rating and the trust and confidence with him I think is medyo hindi rin ganun ka-commendable. But hopefully that magkaroon din naman tayo ng mga senators from the other parties para naman kahit paano may check and balance din pa rin naman at hindi talaga purely magiging stamped Senate tayo. Saka Prof, ano pa naman yan? Mayo pa naman yan. Medyo malaki, matagal-tagal pa yung tatakbuhin ng panahon. Yan po ang tinig ni political analyst Professor Froilan Calilong. Ay ano natin yan? Suki sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Samantala, kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may dalawang pangalan na siyang pinagpipilian bilang kapalit ni DILG Secretary Benhur Abalos. Gayunpaman, tumanggi ang Pangulo na tukuyin kung sino ang nasa kanyang short list. Aanunsyoan niya ito sa oras na formal nang maghain ng kandidatura sa pagkasenador ang kalihim nito upang hindi nito maramdaman na itinutulak siya paalis ng administrasyon. Lalo't maganda ang trabahong ipinamalas nito sa DILG. Matatanda ang kabilang si Secretary Abalos sa lineup ng senatorial candidates ng Administrasyong Marcos para sa 2025 midterm election. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng report.
Senator Amy Marcos tumangging magbitiw sa Nationalista Party. Alamin natin ang report ni Patrol 19 Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Bagamat nagpasya si Senator Amy Marcos na magsolo sa muling pagtakbo bilang senador, pero hindi ito nagbitiw bilang miyembro ng Nationalista Party. Kumalas lang si Senator Marcos sa senatorial slate ng Administrasyong Marcos sa alyansa ng Bagong Pilipinas. Matapos makipag-usap sa mga taga-Nationalista Party o NP, sinabi ng senadora na hindi siya nagbitiw sa NP kaya maghahain siya ng kanyang Certificate of Candidacy sa ilalim ng naturang partido. Una rito, sinabi ni Senator Marcos na malaking konsiderasyon sa kanyang pag-withdraw sa senatorial line-up ng administrasyon ay ang kanyang sitwasyon na naiipit siya sa bangayan ng 2 taong malapit sa kanya. Kaibigan ni Senator Marcos si Vice President Sara Duterte na ngayon ay bumabatiko sa administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Git na senadora, minabuti niya na sa pagtakbo ay maging malaya, tapat, walang grupo, walang alyansa at walang kaaway kung saan ang tangi daw niyang kakampihan ay ang sambayanang Pilipino. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa himpilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Samantala, isa pa pong report. Bagong pabrika ng baterya sa Tarlac resulta ng matatag na alyansa ng Pilipinas at Australia. Ayon po yan kay PBBM. Narito ang report ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Gilbert, go! Resulta ng matatag na alyansa ng Pilipinas at Australia ang paglulunsad ng malaking pabrika ng baterya sa Tarlac. Ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pahayag matapos pangunahan ang inaugurasyon ng Giga Factory na nilarawan niya bilang major investment sa isang napaka-critical na industriya. Ayon kay PBBM, ito ay masasabing ring produkto ng matagumpay na Public-Private Partnership o PPP. Sa isang ambush interview, sinabi ni Pangulong Marcos na proud siya na natapos na ito at talagang humanga siya sa kumpanya na naitayo ang planta sa maikling panahon. Nabatid na isa ito sa mga investment pledges sa Philippine Business Forum na dinaluhan ng Pangulo sa sidelines ng Association of Southeast Asian Nations Australia Special Summit noong Marso ngayong taon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Samantala, isa pa pong report. Mataas na parking fee sa airport inirereklamo. Hala! Alamin natin ang report ni Patrol 45, Raul Esperas. Kuya Raul, go! Nagrereklamo ang mga kawani sa paliparan matapos na magpalabas ang new NAIA Infrastructure Corporation o NNIC ng bagong parking rate. Sang-ayon sa mga empleyado, napakataas ng sisingilin o babayaran ng mga empleyado sa kanilang pagparada ng mga sasakyan. Lumalabas sa memorandum na nilagdaan ng NNIC na babayad ng halagang 250 pesos at hanggang mahigit sa 300 kada araw ang isang individual para sa 8 oras na trabaho bilang kawani ng paliparan. At ito ay lubhang napakataas at malaki ang iaawas sa kanilang maliit na sweldo. Maging ang mga immigration at customs personnel ay nagrereklamo rin kung saan ay gagasto sila ng mahigit sa 6,000 para lamang makakuha ng slot at makapag-park sa paliparan. Samantalang ang mga airlines naman ang siyang mangunguna na maapektuhan sa napakataas na parking fee na pinapatupad ng San Miguel Corporation o ang new NAIA Infrastructure. Ang memorandum ay nilagdaan ng General Manager ng NNIC na si Angelito Alvarez at wala pa namang binibigay na pahayag o statement ang San Miguel Corporation o ang NNIC at para ipaliwanag ang napakataas na parking fee sa paliparan. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa impilang may todo lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report.
Nag-file na po ng mga kani-kanila mga COC sa mga tatakbong kandidato sa darating na eleksyon. At habang inaalam ninyo kung sino yung mga tatakbo na yan, kung sino yung mga gustong maglingkod sa bayan na yan, habang kayo nakikinig sa DWIZ, maski dyan sa probinsya, naririnig tayo sa DWIZ News FM regional stations and of course sa Radyo Ronda. Ayan. And of course, sa mga nanonood sa Aliw Channel 23, habang nanonood, habang kayo nakamonitor, ay kasarap magkape. Napakasarap magkape. Pagka kayo nagkakape, siguraduhin ninyo yung healthy Kung ikaw ay isang coffee lover, merong MX3 Coffee Mix for You. Ay, meron po yung vitamin C. May calcium yan with antioxidant benefits at cholesterol-free pa yan. Ito pa, ang MX3 Coffee Mix ay low-acid coffee na hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels at blood pressure. Kaya naman, ano pang inaantay mo, ano pang inaantay ninyo? Ay bumili na at sumugod na sa mga leading drugstores nationwide. O kaya bumisita na sa kanilang website na mx3ph.com o tumawag sa 0918-888-8693. Ronda Pilipinas! Pilipinas ang ating oras. Yan! Oras po natin sa buong Pilipinas. Meron tayong 28 minuto na makaraan ng alas 10 ng morning. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Teka muna, babati muna ako Babati muna ako na isang pogi. Nakatutok sa atin Nakatutok sa atin. Nakikinig sa atin ng talagang masidhi. Masidhi talaga Babati muna ako ng pogi. Si Mr. Bernard Peralta. Sir, magandang umaga sa'yo. Alam mo talaga kung sino pakikinggan mo. Ayan. Si Sir Bernard. Kaibigan natin yan, si Sir Bernard Peralta. Ang bango-bango na, ang pogi-pogi pa. Kaibigan natin yan. Alam mo, sa dami ng mga balita ngayon, talagang masakit sa ulo, Sir Bernard, Lalo na ngayon yung mga tao dito, yung mga nagpa-file ng COC, yung mga kanilang mga COC, Sir Bernard, naku, masakit sa ulo yan. Pagka sumakit ang ulo mo, sasakit pa yung minsan yung katawan mo, Sir Bernard Kung masakit ang ulo mo o dama yung katawan mo, Sir Bernard, isa lang ang solusyon dyan. Makakatulong sa'yo, mag-Herbalaya Liniment Oil ka. Ayan. Dahil, Sir Bernard, sa Herbalaya Liniment Oil ay siguradong ginhawa, Sir Bernard. Siguradong ginhawa agad ang mararamdaman mo. Kinilala sila, Sir Bernard, ng Asia Pacific Awards Council, Q Asian National Product Quality Excellence Award at Elite Business Award na siyang patunay na quality, di kalidad ang Herbalaya, Sir Bernard. Kaya yung mga panahon ngayon, hindi na uso yung mga tinitiis yung mga sakit-sakit na yan Hindi na uso yan. Wag na kayo nagtitiis ng mga sakit-sakit na yan. Sa Herbalaya Liniment Oil, amoy na kaaya-aya, Sir Bernard, Sa bawat pahid mo, Sir Bernard, ay ginhawa. Ronda Pilipinas! Samantala, tanggap na tayo ng anong pinaka-latest teka muna. Tanggap tayo ng, akala ko si galing doon. Tanggap tayo ng isang report. Kamara, target kausapin ng Chinese spy na sinasabing transaksyon ni dating Mayor Guo noong eleksyon. Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Target na mababang kapulungan ng Kongreso na kausapin ng Chinese spy na sinasabing nagpadala ng pera kay Guo Waping o Alice Guo bilang suporta sa pagtakbo nito sa eleksyon. Ayon kay Quadcom Overall Lead Chairman at Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, na pag-uusapan na ng komite ang posibilidad na lumipad ng Thailand para kausapin ang nagpakilalang Chinese spy na si Xi Zhejiang. Anya, hindi nila isinasantabi ang pag-alis ng bansa upang busisiin kung ang kanyang impormasyon na espiya rin si dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ay totoo o hindi. Naniniwala ang lead chairman na kailangan ng malalimang investigasyon sa naturang issue, pero aminado siya na posibleng hindi sila pagbigyan ng Thai authorities na may hawak sa naturang
ng espiya. Anya, mayroon ding ginagawang sariling investigasyon ang Thai authorities, kaya mababaan niya ang tsansang makausap nila si Xi Zhejiang. Matandaang sa naging pagdinig ng Quad Committee, ipinakita ang isang documentary video ng isang media network mula Doha, Qatar, kung saan ay pinakita ang ilang dossier ng mga state security agent. Isa na nga rito si Go Waping na sinasabing Chinese name at may pagkakahawig kay Alice Go. Ito si Patrol 30 Jelly nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. Investigasyon ng Senado sa mga issue laban kay dating Mayor Guo, posibleng magpatuloy. Alamin natin ang report ni Patrol 19 Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Malamang daw hindi pa i-terminate o hindi pa tapusin ng Senado ang investigasyon sa mga isyong kinasasangkutan ni dismiss Banbantalak Mayor Alice Guo o si Go Waping. Ito ayon kay Senator Win Gatchalian matapos ang lumabas na impormasyon na kung saan ay nakusahang Chinese spy itong si Alice Guo. Una kasi sinabi ni Gatchalian na tatapusin na sana nila ang investigasyon tungkol sa Banbantalak Pogo Hub kung saan sangkot si Guo at pagtutuunan na ng pansin ng investigasyon ay ang niraid naman na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Pero dahil anya sa lumabas sa impormasyon mula sa international news channel na Al Jazeera, ay bubusin pa nila ang naturang issue laban kay Go Waping. Posible anya ipatawag sa susunod na pagdinig ng Senate Committee on Women ang mga intelligence at defense agencies ng bansa para bigyan sila ng paglilinaw sa naturang issue. Sinabi naman ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na posibleng matanong kay Guo ang aligasyon na isa siyang Chinese spy sa susunod na executive session. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. Pamahalaang Marcos tumanggap ng 75 na satellite phones. Maganda ito. Ha? Kahit walang walang signal, ha? Yung mga telepono, pag walang signal, wala na, hindi na makakatawag. Ito, satellite phones ito. 75 satellite phones mula sa United Nations o UN para sa mas epektibong pagtugon sa mga sakuna. Alamin natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Gilbert, go! Tumanggap ang pamahalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng nasa 75 satellite phones mula sa United Nations Development Program. Ito ay para sa mas epektibong paghahanda at pagtugon sa mga kalamidad at sakuna. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, ang mga nasabing satellite phones ay magagamit sa pagtitiyak ng maayos na komunikasyon sa mga liblib na lugar at mga lubhang masasalanta ng kalamidad. Ito raw ang magbibigay daan sa maayos na koordinasyon ng relief efforts at agarang paghatid ng mahalagang impormasyon sa mga apektadong komunidad. Isa ang linya ng komunikasyon sa kadalasang napuputol sa panahon ng malalakas na bagyo, lindol, pagputok ng bulkan at iba pang mga sakuna. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ano na nangyayari sa mga nag-file ng kanilang mga COC? Alamin natin isang report. Mula ito sa Bulacan, ilang local officials mula sa Bulacan nagsumiti na rin ang kanilang mga COCs. Alamin natin na mula kay Kaluy Angeles. Kaluy, go! Yes, Kuya Dennis, ganap lang nagsumite si Bulacan Governor Daniel Fernando ng kanyang Certificate of Candidacy sa unang araw na tinakda ng pagpapile ng mga COC ng COMELEC. At ito'y ginanap dito sa Provincial COMELEC Bulacan kung saan kasama ang mga nag-file ang mga board members at ayon naman kay Bulacan Provincial Election Supervisor Atty. Mona Ann Aldana Campos, bukas ang kanilang tanggapan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa lahat na magsusumite ng kanilang mga COC para sa darating na halalan 2025. Nagsumite na rin sa bayan ng Angat ang dating mayor na si Mayor Leonardo De Leon
at maging ang incumbent mayor ng lungsod ng Malolos na si Mayor Christian Natividad ay nagsumiti na rin ng kanilang certificate of candidacy sa COMELEC Malolos. Yan ang aking update mula rito sa Bulacan. Ito si Metro Patrol Louie Ales para sa Impilo May Todo Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuling balita, pinakahuling pangyayari sa filing ng Certificate of Candidacy. Iboto ang tama. Itama ang boto. DWIZ Election Update. Isa pa pong report. Tinatayang 700 pulis idineploy ng PRO3 para sa COC filing. Alamin natin ang report ni Ka Johnny Gole. Kaya Johnny, hindi ba masyado marami? Yes, habang abala itong ating mga kandidato sa pagpa-file ng kanilang COC ngayong araw na ito, dito sa lalawigan ng Pampanga, ayon dito sa Pampanga PNP, talaga pa sila ng additional na 700 mga police contingent, maliban doon sa mga local police sa iba't ibang mga venue nitong COC filing dito sa Pampanga. Ay dito sa Pampanga PNP, ito ay upang matiyak ang kaayusan at seguridad sa panahon nga nitong COC filing hanggang sa October 8. Ayon dito kay Colonel Jeffrey Andal, ang Pampanga PNP, ay may sapat namang tauhan itong kanyang tanggapan upang i-deploy nga itong karagdagang pulis sa mga lugar o dito sa 19 na bayan at 2 syudad sa lalawigan ng Pampanga. Sa ngayon niya ay maayos pa naman o wala silang natatanggap na anumang insidente o karasan may kinalaman nga dito sa unang araw ng COC filing at pinabulaanan din niya na merong lugar dito sa Pampanga na maituturing at ipinalalagay nila eleksyon hotspot pa. So yan muna yung update. Buhat dito sa lalawigan ng Pampanga, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole para sa Impilo May Todo Lakas, DWIC, nagbabalitan tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, anong sunod natin? Okay, sige. Sa ibang balita, tinututukan na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang pagbibigay ng health service sa mga apektado ng Bagyong Julian. Ayon kay NDRRMC spokesperson Edgar Posadas, bukod sa pamamahagi ng health services, tinututukan din ng kanilang ahensya na may sapat na makakain ang mga nagsilikas bunsod ng Bagyong Julian. Pagtalimaan niya ito sa naging kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Batay kay spokesperson Posadas, sa kasalukuyan ay sapat pa rin ang bilang ng mga evacuation area sa mga apektadong rehiyon, kabilang narito ang Ilocos, Cagayan Valley at Cordillera. Ronda Pilipinas. Samantala, plano ng Department of Agriculture na magsagawa ng buwanang dialogo sa mga magsasaka, negosyante at traders ng bawat agricultural commodity upang mapalakas ang local output. Ito, ayon kay Agriculture Secretary Kiko Laurel, ay upang matulungan ng DA na tugunan ang pangangailangan ng bawat industriya. Magtatalagaan yan ng mga undersecretaries, assistant secretary at direktor sa bawat industriya o commodity. Magsusumite rin ng monthly report ang mga naturang opisyal hinggil sa kanilang mga napagkasunduan ng mga stakeholder at kung anong mga hakbang ang dapat gawin sa hinaharap. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, puntahan po natin ang pagpo-file ng mga COCs ng mga kandidato dyan po sa May Manila Hotel. Live update tayo. Go! Pinakahuling balita, pinakahuling pangyayari sa filing ng Certificate of Candidacy. Iboto ang tama. Itama ang boto. DWIZ Election Update. Samantala, alamin natin ang pinaka-latest mula dyan. Nasa linya po si Patrol 5, Ayayu Paco. Kuyaya, sino-sino na ang mga nag-file na medyo malakas ang dating?
Wala pa. Wala pa ba? Wala pang kandidatong malakas ang dating. Yung merong peryahan. Dito malakas yung ihip ng hangin. Sa Manila Bay. At yung kanina malapiestang sitwasyon sa harapan ng Manila Hotel ay wala na ngayon. Kasi mainit na ang panahon eh. Mainit na sikat ng araw. Yung mga supporters ng mga party list at iba't ibang mga party list na malapiesta ang dating sumusuporta dahil sa kanilang mga kandidato ay wala na sa ngayon. Mahigpit din ang tagubilin ng security dito sa loob ng detent ng Manila Hotel kung saan sinasagawa yung filing ng COC. Yung mga media ay pinagbawalan na pakantahin, pasayawin, patulain yung mga nagpapile ng COC sa mga kung sino mang kandidato, senador o party list. Dito kasi sa detent, ang nagpapile lang dito, senador baka mayor ang tatakbuhin nyo, congressman, hindi po dito. Doon kayo sa NCR, sa San Juan, magpapile. Dito ay senador lang at party list group. Tulad ng mga nabanggit natin, ang unang-unang dumating dito, yung Agri-Party List si Wilbert Lee ng Action Demokratiko. Pero, pag-file niya ng COC niya, hindi party list, kundi senador. Senador ito. Senador, independent senator siya. Pangalawa, si David Paul Chan. Alexander Encarnacion, Dr. Joey Montemayor, dating tumakbo ito sa pagka-presidente noong 2022. Si Janice Padilla, Jose Jesse Olivares, at Dr. Felipe Montialto Jr. Yan yung mga nag-file ng COC sa pagka-senador. Dapat ngayong 11 na umaga ay inantabayan na natin ang pagpapile ng kanyang COC. May Senador Tolentino, pero wala pa siya ngayon dito. Sa mga party list na nakapag-file na ng COC, yung Kabayan Party List na si Ron Salo, dating Energy Undersecretary Astra Pimentel Naik. Ang party list niya, ang bumbero ng Pilipinas party list. At aking natatanong naman ngayon dito, si AGAP party list Congressman o Representative Nikki. Yan. Nagpapay na rin siya ng kanyang COC. Yun. At ang COMELEC ay nagpalabas ngayon ng kanselasyon. Nagdesisyon ngayon itong COMELEC and Bank na tanggalin sa listahan ng party list group o koalisyon at kansilahin yung registration ng 42 organisasyon. Sa promulgation o desisyon ng NBank ngayong araw, natukoy na 11 sa mga organisasyon ay bigong lumahok sa nagdaang 2 halalan. 31 naman sa mga grupo ay bigong makakuha ng 2% ng boto, yung 2% votes sa party list system, at nabigong makakuha ng pwesto sa nakalipas na 2 halalan. Kabilang sa mga grupong ito ay yung One Care o yung First Consumer Alliance for Rural Energy Incorporated at itong Butil Farmers Party, PLM o yung Partido Lakas ng Masa, NAC, TODAP o National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines, yung PDDS o yung Federalismo ng Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan, at yung PRAI o yung PRAI o Philippine National Police Retirees Incorporated.
Iniling naman ng Office of the Secretary to the Commission na sa pamunuan ng COMELEC na mailathala yung resolusyon sa mga pahayagan at COMELEC website itong mga kinansilang registration at pagtanggal sa listahan ng mga pupwedeng tumakbong party list group. Yan ang ating report mula rito sa Lungsod na Maynila. Ito is Patrol number 5 ng IAU-PANG kung paano siya kalmata ng lakas. DWIC ng babalita na tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Sa mga kalalakihan na nagfa-file ng kanilang mga Certificate of Candidacies, alam nyo ba na may karaniwang sakit ninyo o natin ay prostate cancer? Ang prostate ay bahagi po ng ating katawan na posibleng lumaki pagtungtong ng edad na 45 pataas at kalimitang nauuwi sa komplikasyon. Ilan sa sintomas nito ang hirap sa pag-ihi, pananakit ng pelvic area at bone pain. Kasama bone pain. Kaya naman, para maiwasan ito, simulan mo ng alagaan yan sa pag-inom ng Prostamen. Ang Prostamen ay isang natural dietary supplement para sa prostate health na siguradong makakatulong sa pagbawas ng paglaki ng prostate. Iba ang alagang Prostamen. Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. Yon, oras po natin sa buong Pilipinas. Meron pa tayong 7 minuto bago mag-11 ng morning. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Oy, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, mga kabinggonaryo. Gusto nyo bang maging milyonaryo? Aba, subukan niyo ang inyong swerte sa Bingo Plus app. Dahil sa isang piso lang, pwede ka na maglaro sa Bingo Plus. Bukod dyan para sa mga first-time registrants o users ng Bingo Plus app, meron agad kayong matatanggap na 620 pesos. Aba, libre yan na pwede agad gamitin na panglaro sa mga games tulad ng drop ball, tong eats, poker, color game at iba pa. Wala kang dapat ipag-alala dahil PAGCOR license ang Bingo Plus. Kaya naman, ano pang inaantay ninyo? Download Bingo Plus app na. Para sa mga dagdag na impormasyon, bumisita lang sa kanilang official website na bingoplus.com. Dahil sa Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is gaming is for 21 years old and above only Keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas. Samantala, para sa ating balitang sports, mga kupunang sasabak sa second round ng 2024 NBL President's Cup. Alamin, Sports News mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Malapit nang umarangkada ang ikalawang round ng 2024 NBL President's Cup. Muling babalik sa hard court ang tahanan ng tunay na homegrown ngayong darating na Biyernes kung saan matutunghayan ang laban sa pagitan ng Sulong Zambales at Batang Gapo at Tikas Kapampangan na magsisimula sa ganap na alas 5 ng hapon. Sa ikalawang laban naman, maghaharap ang Camsur Express at Parañaque Smile 360 sa ganap na alas 7 ng gabi. Gaganapin ang mga laro sa Cafuerte Gym sa lalawigan ng Camarines Sur. Malayo man ang pagdarausan ng laro, ngunit mapapanood pa rin ang mga kaabang-abang na laban ng live at exclusive dito sa Aliw Channel 23 nationwide. At yan ang aking sports news. Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatawag quote of the day. Minsan hindi sapat ang salitang sorry. Dapat laging may kasamang pagbabago yan. Actually, yun ang pinakamahabang pagsasabi ng sorry, yung pagbabago. O syempre, di ba? Laging nakabantay yung mga ginawan mo ng mali. Pero maniniwala siya dun sa sorry pag hindi mo nagagawin ulit. Ayan. Okay. Yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayan na po susunod ng programang Yes, Yes, Yo Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Yon! Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama.
Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.